hindi lang sa lugar malapit sa bulkan, kundi maging sa mga malalayong syudad, was October of 1977. As of January 15, around 10,000 families took shelter to 217 evacuation centers. Almost 60,000 people were affected, and in 7 municipalities and cities across Batangas and Cavite, walang kuryente at walang tubig. Since January 12, more than 600 earthquakes were recorded. Ang bulkan ng Taal ay itinuturing na pinakamaliit na aktibong bulkan sa buong mundo. At ito rin ay pangalawa sa pinaka-aktibo na bulkan sa buong Pilipinas. Pwede natin sabihin na ang bulkan ng Taal is a unique geological wonder. Wala halos itong katulad sa buong mundo. Pero sa kabila nito, ito ay isang napakatinding banta. Hindi lamang dun sa mga nakatira sa mismong isla ng bulkan, kundi doon sa mga nakatira sa tinatawag na 14-kilometer radius nito. Kaya pwede natin sabihin na hindi ganap na tama o hindi kumpletong totoo ang representation ng Taal Volcano as simply a tourist attraction. We can observe this error even in the presentation of God. That's the reason why I mentioned those information about Taal Volcano. Many choose to present a caricature of God than the reality about God. Sa panahon natin ngayon, sa modernong panahon natin ngayon, whenever people, or even churches, or even those who claim to be evangelical churches, present half-truths about the God of the Bible. As a result, many people have a distorted view of God and His identity. Alam niyo po, napakaseryoso ng issue o usapin na ito. Kung magpapakilala tayo ng kalahating katotohanan patungkol sa Diyos ng Biblia, hindi natin ipinakikilala ang totoong Diyos ng Biblia. Unless we present God as revealed to us in Scripture in His totality, we will fail to present the real gospel. Hindi yan. Hanggat hindi natin pinapakilala kung sino ang Diyos at kung paano siya nagpakilala sa atin sa Biblia, hindi natin magagawang ipakilala ang totoong Ebanghelyo. Ngayong hapon ay pag-uusapan natin ang isang balancing presentation ng kung sino ang Diyos. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 3, Talatang 3 hanggang 6. Romans chapter 3, verses 3 to 6. Babasahin ko po sa ang bagong ang Biblia, verse 3. Ano nga kung ang ilan ay hindi tapat? Ang kanila bang kawalan ng katapatan ay magpapawalang saysay sa katapatan ng Diyos? Huwag doon mangyari. Hayaan ang Diyos ay maging tapat kahit na ang bawat tao ay sinungaling. Gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at magtagumpay ka kapag ikaw ay hinatulan. Subalit kung ang ating kasamaan ay nagpapatibay sa katarungan ng Diyos, ano ang ating sasabihin? Ang Diyos ba ay hindi makatarungan sa paglalapat ng parusa sa atin? Nagsasalita ako sa paraan ng tao. Verse 6. Huwag nawang mangyari. Sapagat kung gayoy, paano makatulad ng Diyos ang sanglibutan? Kalayan ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Dalawang mahalagang punto ang gusto kong bigyan ng diin sa mga talatang ito. Number 1, God is faithful to His promises. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Secondly, God is righteous in His threats. Ang Diyos ay matuwid sa kanyang mga pagbabanta. I believe this is a balanced presentation of who God really is. Tingnan natin yung unang point natin. God is faithful to His promises.
bago natin maintindihan ang mga talatang ating binasa, actually we need to consider chapter 2 verses 25 down to chapter 3 verse 2. Hindi natin babasahin ito, we do not have sufficient time to do that. Pero if you want to understand the points of the Apostle Paul in these verses, you need to consider those previous verses. Let me just summarize to you kung anong sinasabi ni Apostle Paul sa mga naunang talata. Ang mga Hudyo ay nagmamalaki sapagkat sila ay mayroong mga benepisyo na hindi tinatamasa o hindi ini-enjoy ng mga hintil sapagkat nasa kanila ang kautusan at nasa kanila ang pagtutuli. That's the immediate context of these verses. So para sa mga Hudyo, sa kanilang pagkaunawa, nasa mas mahusay na posisyon sila sa harapan ng Diyos kumpara sa mga hintil. Because of these advantages. So they claim actually assurance of salvation because they enjoy the benefits of being part of the so-called covenant people of God. So yung pribilehiyo na ibinigay sa kanila ng Diyos ay naging dahilan ng kanilang pagmamataas at naging dahilan ng kanilang pag-angkin ng katiyakan ng kaligtasan dahil sila ay kasama sa sa bayan katipan ng Diyos. Pero pag binasa nyo yung mga sumusunod na talata, the Apostle Paul disagrees. At makikita natin yung pinaka-summary ng kanyang objection sa chapter 2, verse 28 to 29. Ito na babasahin sa inyo yung mga talata na yun. Isa-summarize ko na lang ulit. Ganito yung sinasabi ni Apostle Paul sa verse 28 to 29. Kung gusto natin malaman kung ano ang totoong Hudyo, sabi ni Apostol Pablo, siya ay hindi yung tinuli sa laman, kundi siya na binago o tinuli ng banal na espiritu sa kanyang puso. Pag-usapan daw at i-describe kung sino nga ba ang totoong Jew, hindi sila ng mga sumusunod ng stricto sa kautusan, or even those who have circumcised their physical bodies, but those who have been circumcised by the Holy Spirit. Ano ibig sabihin ni Apostle Paul dyan? Ang pinakamahalaga ay hindi yung pagiging kabilang sa tipanan kasama ng mga tinatawag na benepisyo nito, kundi yung totoong kaligtasan. It's not covenant inclusion together with its benefits, but genuine conversion. At pagdating natin sa verse 1 and verse 2 ng chapter 3, pinikap ni Apostle Paul yung mga katotohanan na to, and then he used them to answer two major objections. At dito sa passage na binasa natin, the Apostle Paul was answering and in fact, dismantling two serious objections to his teachings. Now, ano nga ba yung unang objection sa kanyang mga pagtuturo? Ito yan. Nakikita natin yan sa mga unang talata ng Kabanatang 3. If Jews and Gentiles are both guilty before God, what about the privileges enjoyed by the Jews? Pag binasa nyo kasi, actually hindi lang naman chapter 2 verse 25 and following, kundi from chapter 1 verse 18 down to chapter 3 verses 1 and 2, ang pinaka-immediate context ng verses na pag-aaralan natin ngayong hapon. At dito, mayroong objection. Sinasabi kasi ni Apostle Paul, lahat ay guilty sa harapan ng Diyos. Para sa mata ng mga Hudyo, hindi sila guilty because they belong to the people of God. They are covenant people of God. They are the chosen people of God. Para sa kanila, mga Hudyo lang ang guilty. Pero sinabi ni Apostle Paul, no. Everyone is guilty, whether you are a Jew na mayroong kautusan o Gentile na walang kautusan. Kaya ang objection is, kung guilty ang lahat ng tao, ano ngayon ang mga Hudyo sa harapan ng Diyos? Ano pa ang saysay ng mga privileges na binigay ng Diyos sa mga Hudyo sa kanyang pakikipagtipan sa kanila? Gusto nating liwanagin, and even the Apostle Paul, hindi niya dinideny ang katotohanan na mga Hudyo, meron silang better privileges, and actually they enjoyed it. Na yung mga privileges na ito, when it comes to knowing God compared to the Gentiles. Hindi sinasabi niya Apostle Paul na walang saysay yung mga privileges na meron sila. Aside from the law, actually, and circumcision, dinagdagan pa nga ni Apostle Paul,
dito sa verse 2, yung mga special privilege ng mga Hudyo. Sabi niya, hindi lang nasa inyo ang kautusan, hindi lang nasa inyo ang pagtutuli, nasa inyo din ang mga tinatawag na oracles of God. Ano yung oracles of God? Ito yung Old Testament scripture. Ang lumang tipan natin sa ating mga Biblia yan ang Biblia nila na buo noong mga panahon na ito. But the question is, ibig bang sabihin na nasa inyo ang batas, nasa inyo ang pagtutuli, nasa inyo ang lumang tipanan, meron na kayong guarantee ng kaligtasan para sa lahat ng Hudyo? Ibig bang sabihin na pag nasa inyo yung lumang tipan, meron kayong access sa lumang tipan, meron na rin kayong automatic access sa special favor of God? Yan yung mga sinasagot ni Apostle Paul dito sa objection na ito. Now, tingnan niyo kung paano sinagot ni Apostle Paul yung issue. It's very interesting. Tingnan niyo sa verse 2. Merong keyword. Napakarami. Ang una sa lahat, pinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. I think the keyword in verse 2 is the word entrusted. Ipinagkatiwala. At ito ang tutulong sa atin para maintindihan natin ang argument ni Apostle Paul dito sa passage na ito. Makikita nyo, the Apostle Paul shifted his argument from the focus of the privileges of the Jews to the faithlessness of the Jews. Ito yung issue. Diba? So, hindi dinideny ni Apostle Paul, okay, meron kayong special privileges. Kung ikukumpara sa mga Hudyo, you are in a better position. Okay, bigyan natin yon sa mga Jew. Kaya lang ang problema, what did you do about those special privileges? Diba? Sinasabi ni Apostle Paul, okay, meron kayong special privileges, pero naging tapat ba kayo sa mga special privileges na binigay sa inyo ni Yahweh? So the Jews had many great privileges for being part of the covenant people, pero yung lamang mga faithful, okay, yung lamang mga tapat sa kanilang paggamit ng mga privileges na ito, ang may karapatan na umangkin na sila ay mayroong katiyakan ng espesyal na pabor ng Diyos. Yun yung line of thought ni Apostle Paul dito sa passage na ito. Hindi sinasabi ni Apostle Paul, clarify natin ulit, na dahil meron kang kautusan at sinusunod mo ito, meron kang kopya ng lumang tipan at pinag-aaralan mo ito, ibig sabihin maliligtas ka na. Hindi yan ang sinasabi ni Apostle Paul. Yan ang claim ng mga Hudyo. Kaya nasa amin yung kautusan, nasa amin ang circumcision, nasa amin ang Old Testament scripture. Therefore, all of the Jews are saved. Yun ang kanilang claim. Rather, sinasabi ni Apostle Paul, sila lamang ng mga tunay na nakaranas ng biyaya ng Diyos ng pagliligtas ang magpapatunay sa kanilang pagiging tapat sa paggamit ng mga pribilehiyo ng tipanan. Ito yung argument ni Apostle Paul at declaration ng Diyos against Israel. So, hindi pinag-uusapan. Meron kaming law, meron kaming circumcision, meron kaming Old Testament scripture, therefore all of us have the assurance of salvation. Sinabi ni Apostle Paul, are you sure? And then he countered the argument. Diba? Hindi lahat ng nag-enjoy ng benefits ng covenant ay may assurance ng kaligtasan mula sa kapahamakan. Sa New Covenant, actually, all believers have access to the better means of grace. No? Hindi yan ang pag-aaralan natin. Pero pinagmamalaki ng mga Hudyo, meron silang mga benefits sa Old Covenant. Pero sa atin, mas marami tayong benefits sa New Covenant. Ang issue dito, hindi yung benefits. Ang issue dito, hindi yung privileges. Ang issue dito, sino yung faithful? Who is truly faithful? Ito yung issue ni Apostle Paul sa kanyang discussion sa mga verses na ito. At ito yung sinasagot niya na first objection. Now, if the Jews claim assurance of salvation because of their privileges as Jews, sabi ni Apostle Paul sa verse 3a, paano mapapaliwanag? Di ba may sinabi dito, sila, yung ilan na hindi naging tapat. Alam niyo, pag binabasa niyo ang Romans,
you need to read between the lines. No? I think hindi lang applicable sa Romans yan, kundi sa entire scripture. Hindi mo lang siya babasahin ng diretso. You need to read between the lines. All the words, all the phrases, all the construction of sentences and ideas, mahalaga yan. Pinag-isipang mabuti yan. Kaya sinabi, ano nga kung ang ilan ay hindi tapat? Meron sinasabi si Apostle Paul dyan na importanteng point. May pinapamukha, pwede natin sabihin sa mas mababaw na Tagalog, ang Apostol Pablo sa mga Hudyo. Anong point ni Apostle Paul? Sinasabi ni Apostle Paul, okay, inaangkin ninyo na kayong lahat ng mga Hudyo ay espesyal kumpara sa mga Hentil. Inaangkin ninyo na kayo ligtas. Hindi ba dapat lahat kayo ay tapat sa inyong paggamit ng inyong mga pribilehiyo bilang kabilang sa tipanan? Alam niyo, kung susundin mo yung kanyang argument, it will actually turn the entire hope of the Jewish people on its head. Ano ibig sabihin? Sapagkat hindi lahat ng Hudyo naging faithful sa kanilang privileges as covenant people. Hindi lahat ng Hudyo. Ang totoo, the real issue is not the benefits of the Jews, which the Gentiles lack, kasi yun ang pinagmamalaki nila. Ang mga Hudyo walang kautusan. Ang mga Hudyo walang pagtutuli. Ang mga Hudyo walang access sa Old Testament scripture. Nasa amin lahat yan. Hindi yan ang issue eh. Ang issue, katapatan ng Diyos. Katapatan ng Diyos. It's the faithfulness of God. Totoo, ang mga Hudyo, nag-i-enjoy sila ng mga privileges na wala ang mga Hentil. Pero hindi lahat, ang mga makasalanan ay hindi inililigtas ng Diyos sa pamamagitan ng mga espesyal na pribilehiyo. Ang mga makasalanan, hindi lang mga Hudyo, kundi mga Hentil, ay inililigtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang katapatan. Yan ang point ni Apostle Paul dito. Hindi yung privileges mo. Sabi ni Apostle Paul, let me challenge you, your claim. Lahat ba kayo ay faithful sa inyong paggamit ng inyong privileges? Of course, the answer is no. Kaya sabi ni Apostle Paul, that's not the issue kasi. The issue is the faithfulness of God. At ito yung papaliwanag sa atin nung statement ni Apostle Paul sa pangalawang bahagi ng verse 3. Ano sabi niya dyan? Ang kanila bang kawalan ng katapatan ay magpapawalang saysay sa katapatan ng Diyos? Does their faithlessness nullify the faithfulness of God? Pagamat ang mga Hudyo mayroong kautusan, may pagtutuli ng Old Testament scriptures, still, they have proven to be of no difference compared to the Jews who didn't have those privileges. Meron ng consistency. Pag-aralan niyo yung Old Testament scripture. Pag-aralan niyo kanilang history. Kung meron man consistency ang bayan ng Israel, kung meron man consistency ang mga Hudyo, it is their faithlessness despite their privileges. Imagine mo, nag-iisang bayan lang sa buong mundo. Ang kasaysayan ay isulat sa Biblia. Kasaysayan ng bayan ng Israel. Special talaga sila. Binigay sa kanila ang kautusan. Binigyan sila ng mga propeta, ng mga hari. Binigay sa kanila, sa linya ng kanilang salin-lahi, ang Mesyas. Pero walang saysay lahat ng mga privileges nila, sapagkat all throughout their history, they have proven to be consistently faithless or unfaithful. And dito sa passage na ito, this is the bad news that the Apostle Paul is preaching. Walang sino mang makasalanan, maging Hudyo ka man, o maging Hentil ka man, ang pwedeng mag-angkin ng biyaya ng kaligtasan, sapagkat ang lahat, kung meron man tayong mapapatunayan sa harapan ng Diyos, hindi tayo naging tapat sa Kanya. Hindi tayo naging tapat sa Diyos. What Paul is saying here is very applicable. Siguro, iniisip ng iba pag binabasa yung Romans, parang hindi applicable sa ating kasalukuyang panahon. Sinasabi ni Apostle Paul, that's not true. It's very relevant. Sapagkat yung tinutukoy na po sa Pablong issue dito, ay nakikita rin natin totoo sa ating kasalukuyang panahon.
Marami sa atin, actually, sabi ko kanina, sa New Covenant, we have access to better means of grace. Higit sa mga privileges ng Old Testament saints. At pero marami ang nag-enjoy ng mga privileges natin ngayon, especially mga privileges na nag-expose sa atin sa gospel that other people do not have experience at all. Umatin kayo ng prayer meeting. We're praying for those frontier people groups. Who are they? They are the people within the unreached people group. There is this so-called unreached people group, and within them, unreached people group. Unreached within the unreached people group. Sila yung mga tao na kahit minsan, hindi nila napakinggan ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ni minsan hindi nila narinig na mayroong tagapagligtas ng pangalan ni Heso Kristo. Pero tayo sa ating kasalukuyang panahon, huwag na tayong lumabas sa apat na dingding ng bulwaga na ito. Many of us are experiencing so many benefits, so many privileges of being taught and exposed to the gospel, yet no one is saved because of just enjoying the benefit of being exposed to the gospel. Kung tayo maging kumpiyansa na dahil malaya tayo na nakakapunta sa church, malaya tayo and we are privileged to listen to the faithful preaching of the gospel, meron na tayong katiyakan ng kaligtasan. Totoo, nag-enjoy tayo ng mga benefits na ito, pero hindi tayo iniligtas ng mga benefits na yan. One is saved when these benefits lead them to repentance and faith in Jesus Christ. So sana huwag maging kumpiyansa ng marami sa atin dito na tayo nakakapakinig ng pangangaral, nag-enjoy ng mga means of grace, umatin sa prayer meeting, may mga Bible studies, umatin sa Sunday school, Christian ka na. Parang ganyan yung kaisipan ng mga Hudyo na sinasabi ni Apostle Paul. Ibig mong sabihin na nag-enjoy ka ng mga privileges na wala ang mga Gentiles, may katiyakan ka ng kaligtasan. Sinasabi ni Apostle Paul, you are seriously mistaken. At ang pagkakamali na yan, ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Now, if that is the bad news, diba? Kahit na pala may privileges tayo, nag-enjoy tayo ng mga bagay na ito patungkol sa Biblia, sa salita ng Diyos, eh hindi pa rin pala sapat yan. That's the bad news. Now, what is the good news? Tingnan yung verse 4 ng ating text, yung unang bahagi. Sabi niya po, huwag nawang mangyari, hayaan ang Diyos ay maging tapat kahit na ang bawat tao ay sinungaling. Bakit sinabi ni Apostle Paul yan? Anong point ni Apostle Paul dyan? Let God be true, though everyone were a liar. Sa bagay na ibig sabihin ni Apostle Paul. Ang tao, hindi naging tapat sa Diyos, pero ang Diyos ay tapat. Yan ang point niya dyan, God is faithful. God is faithful. Kaya ang issue hindi yung faithlessness ng mga Israelites or ng mga Jews. The issue is the faithfulness of God. Ang Diyos ay nagliligtas hindi sa ginagawa ng mga makasalanan para sa Kanya. Ang Diyos ay nagliligtas dahil sa ginawa niya para sa mga makasalanan. Walang sino mang makasalanan ang maaaring magkamit ng kaligtasan sapagkat ang totoo, ang requirement ng Diyos ay ganap na katapatan. Ganap na katapatan. God alone is faithful. And no sinner, whether Jew or Gentile, is faithful enough to earn his salvation. Kung ang hinahangad ng Diyos ay ganap na katapatan, ibig lang sabihin nun, walang sino mang tao, Hudyo ka man o hintil, ang ganap na tapat para ka maligtas. Kung walang sino mang Hudyo o tao ang tapat na ganap, para napagkasa ng makasalanan. Ang Diyos ang tapat. Ang Diyos ang tapat at ito ang dahilan kung bakit ang mga makasalanan naliligtas.
paano pinatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan? Ano ang ginawa ng Diyos na may kinalaman sa kanyang katapatan na naging resulta ng kaligtasan ng mga makasalanan? That's a great question, isn't it? Kung ang issue dito ay katapatan ng Diyos at hindi ang kawalang katapatan ng mga tao, ano ang ginawa ng Diyos para patunayan ang kanyang katapatan? Ano ang sagot? Si Jesucristo. Si Jesucristo. The Son of God became a human in order to satisfy the demands of God. Anong demand ng Diyos? The demand of God is perfect faithfulness. Ganap na katapatan. Pwede natin sabihin, humans must prove to be faithful to God in order to be saved. Kasi laging pag-gospel presentation, di ba? Manampalataya ka sa ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay at maliligtas ka. Pero kung pag-aaralan mo mabuti, ito yung resulta ng ginawa ng katapatan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. But the bottom line of that is, the demand of God, para ang isang makasalanan na maligtas, kailangan mapatunayan niya na siya ay ganap na tapat. Kaya walang tao maliligtas sa kanyang sarili, sapagkat walang sino man sa atin ang pwedeng makapagpatunay sa Diyos, ganap ang aking katapatan. Kasi kung meron, di sana hindi na nagkatawang tao si Jesucristo. Humans must prove to be faithful to God in order to be saved. Alam niyo ang good news, there is one human who was able to succeed in proving perfect faithfulness to God. Sino yan? The God who became human. Ang Diyos na nagkatawang tao, si Jesucristo. Ang katapatan ni Jesucristo ang basihan ng kaligtasan ng mga tao. Hindi lang yung ginawa ni Jesucristo. Ang ginawa ni Jesucristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay ang pagpapatunay ng kanyang ganap na katapatan sa Diyos. Kaya pwede natin sabihin, the faithfulness of Christ is the basis of the salvation of humans. Tinupad ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pangako sa lumang tipanan kay Jesucristo. God fulfilled all of His promises in the Old Testament in Christ. At kung sino man tao ang gustong maligtas, they must come to Christ first. Yan ang gospel. Kung sino man tao ang gustong maligtas, hindi mo kayang patunayan ang ganap mong katapatan sa Diyos, kailangan mong lumapit kay Jesucristo na nagawang patunayan sa Diyos ang ibig sabihin ng totoong katapatan. Pag nanampalataya ka sa Kanya, naliligtas ka. Let's go to the second point. So God is faithful in His promises. Secondly, to balance this, God is righteous in His threats. Ang Diyos ay makatuwiran sa Kanyang mga pagbabanta. Alam mo sa panahon natin ngayon, in this highly commercialized world, sadly, God has become a merchandise. God has become a merchandise. Ano ibig sabihin? You must advertise God as good and loving if you want people to consider believing in Him. Yan ang epekto ng commercialism. Diba? Apektuhan maging ang church. Kung gusto daw ng mga churches ngayon na maging interesado ang mga tao sa Diyos, we need to make God an acceptable merchandise. So sasabihin lang natin patungkol sa Diyos, siya ay mabuti. Siya ay mapagmahal. Kung gusto daw po natin ng mga tao na pumunta sa mga churches, huwag daw tayong mangaral patungkol sa buod ng Diyos. Kung gusto daw natin ng mga tao na maging interesado sa kaligtasan, huwag daw natin pag-usapan ng husga ng Diyos, o paghahatol ng Diyos, o impyerno. Kaya sa maraming part ng mundo ngayon, kung saan maraming nag-aangkin na sila evangelicals, some of them do not preach about sin, some of them do not preach about the wrath of God, some of them do not preach about
the day of judgment. Some of them even do not preach about hell. Paano daw magiging interesado ang mga tao sa Diyos? Just talk about the faithfulness of God to His promises and you will keep people inside your church. Ito, na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Yan ang first point natin. Naliligtas ang tao sa pamamagitan ng katapatan ng Diyos. Pero huwag nating kalimutan, huwag nating kaligtaan ang isa pang katotohanan patungkol sa Diyos. Na kung ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, ang Diyos ay tapat din sa kanyang mga pagbabanta. Paul, after discussing that it is the faithfulness of God that makes salvation sure, proceeds by balancing it with the truth that God is also faithful in dispensing justice. Ito yung sinasabi ko kanina. If you want to present the true gospel, kung gusto natin mangaral ng totoong ebanghelyo, huwag yung lopsided God. Huwag yung part truth about God. We need to preach about the real God of the Bible. At ang Diyos ng Biblia, hindi lang siya tapat ng Diyos sa kanyang mga pangako. Ang pagbabanta ng Diyos ng paghatol, tapat niya rin gagawin. Ang ating kawalang katapatan, sabi ni Apostle Paul, hindi magiging dahilan para pawalang bisa ang katapatan ng Diyos. Ang mga makasalanan, naliligtas hindi dahil sa kanilang katapatan sa Diyos, kundi dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ginamit ni Apostle Paul yung argument na yun to dismantle the first objection. He was successful in doing that. Pero hindi siya huminto doon sapagkat there is another objection. That's the first objection. And then, the second objection, makikita natin sa verse 5. Pina-address si Apostle Paul sa unang bahagi ng verse 5. Sabi niya, subalit kung ang ating kasamaan ay nagpapatibay sa katarungan ng Diyos, ano ang ating sasabihin? Sa ESV, maganda yung rendition sa English. Our unrighteousness serves to show the righteousness of God. This time, he is answering the second objection. Ano yung second objection? Sa unang objection, sabi niya, kung binigyan ng Diyos ng mga privileges sa mga Hudyo, wala ang mga hintil, anong silbi ng mga privileges na yun? Second objection, is it right for God to punish not only the Gentiles but also the Jews? Yun yung second objection sa kanyang teaching. Kung ang Diyos ay magpaparusa, tapat ba o tama ba o makatwiran ba ang Diyos kung isasama niyang parusahan ang bayan ng Israel? Yun yung second objection. Siguro, iniisip ng mga Hudyo, since they were highly favored by God, they belong to the covenant, marami silang special privileges, exempted na sila sa judgment of God. Yun yung isa sa mga mentality ng mga Hudyo. Special sila eh. Diba? Covenant people sila eh. Nasa kanila yung mga privileges na wala sa mga Gentiles eh. Therefore, they will not face God in judgment. Itong klase ng attitude na ito ang nagpapaliwanag sa atin kung bakit hindi lang indifferent, kundi hostile ang mga Hudyo sa mga Gentiles. Siguro hindi natin masyadong nababasa yan sa Bible. Pero if you will observe it very carefully, diba, even sa mga parables ni Jesus, diba, even in the time of the Apostle Paul sa kanyang mga letters, nandun pa rin yung antagonism. Nandun pa rin yung hostility ng mga Jew against the Gentiles. Diba, dumating nga sila dun sa point na, sige, tatanggapin namin kayo mga Gentiles if you Gentiles will become Jews. Diba? Kaya yung mga hentil, pinoproselyte nila. Yung mga hentil ginagawa nilang Hudyo. Para tanggapin sila. Diba? Para tanggapin sila sa society ng mga Jewish believers. Merong background yan. At malalim ang background nito sa kanilang kasaysayan. Their antagonism against the Gentiles is fueled by their false hope of protection from God's wrath. Just imagine the kind of antagonism, di ba?
We hate the Gentiles, di ba? Because we are specially favored and we are protected from the wrath of God. Again, the Apostle Paul disagreed. Hindi na naman siya sumang-ayon. At ang ginamit ni Apostle Paul this time, para basagin ang argument na ito ng mga Hudyo, he appealed to the fairness of God in His judgment. And this is the context of Paul's quotation in the second part of verse 4. The second part of verse 4, makikita niyo may quotation mark. Diba? Dito sa Tagalog, second part of verse 5, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at magtagumpay ka kapag ikaw ay hinatulan. Sa kinuha ni Apostle Paul itong quotation na ito? Psalm 51. Particularly verse 4. We know the background. Si David, nagkasala siya ng marami ng matitinding kasalanan. Diba? Siyempre una, nag-covet muna siya, and then nagkaroon siya ng adulterous relationship with Bathsheba, and then he lied so many times to deceive Uriah so many times. Until nung hindi niya na kayang i-deceive si Uriah, gumawa na siya ng isang mahusay na pagpaplano para patayin si Uriah. Siyempre, pag naging na si Bathsheba, pwede niya nang maging asawa. Imagine the ingenuity of David. And all of that is because of his lust. Matinding kasalanan. At alam natin, sa Psalm 51, God in the end confronted David. Paano ginawa na Diyos ang confrontation? Nagpadala siya ng isang propeta. Ang pangalan ay si Propeta Nathan. Anong ginawa ni Nathan? Isinambulat ni Propeta Nathan ang kasalanan ni David sa kanyang mismong mukha. Sinabi ni Propeta Nathan, "You are the man." And at that point, hindi na matakasan ni David ang kanyang kasalanan. Hindi niya na matakasan ang hatol ng Diyos. He confessed his sins. Pero alam nyo, itong Psalm 51 ay hindi lang patungkol sa confession ni David ng kanyang kasalanan. In this particular verse, Psalm 51 verse 4, David also confessed the truth that God cannot be wrong in His judgments. That's the point of Psalm 51 verse 4. Hindi kailanman magkakamali ang Diyos sa kanyang paghatol. At piningkap ni Apostle Paul yung original context ng Psalm 51 verse 4, and he used it to put emphasis to his answer to the second objection. Now, if God is righteous in His judgment of David's sin, then He is also righteous in His judgment of the sins of every sinner in the world. Yun ang sinasabi niya Apostle Paul. Sinasabi kasi ng mga Hudyo, hindi kami dapat isama sa hatol ng Diyos. Dapat mga hindi lang. Sinasabi ni Apostle Paul, hindi pwedeng mangyari. Kapagkat kung ang Diyos ay tapat sa kanyang paghatol sa kasalanan ng isang David, ang Diyos ay matuwid sa kanyang paghatol sa kasalanan ng lahat ng tao regardless of their ethnicity. Pwede natin sabihin in this way, human unrighteousness highlights or even proves the righteousness of God's judgment. Yung kawalan natin ng katuwiran, yung pagiging masama natin, makasalanan natin, lalong pinatitingkad ang pagiging matuwid ng Diyos sa kanyang paghatol. You can put it that way. Walang sino pwede magsabi sa Diyos, hindi mo kami dapat hatulan. Walang sino pwede magsabi sa Diyos, exempted kami sa judgment because of your special privileges na binigay sa amin in the covenant. Parang sinasabi ni Apostle Paul, kung sinasabi ng mga Hudyo, mga hindi lamang ang dapat hatulan ng Diyos, sinasabi ni Apostle Paul, ang sinasabi ng salita ng Diyos, lahat ng makasalanan, hahatulan ng Diyos. At ang lahat ng makasalanan na hahatulan ng Diyos, nagpapatunay lang na matuwid siya sa kanyang paghatol. So Paul once again efficiently dismantled the second objection. God is not unfaithful or unrighteous when He judges the world in their sins. It is the opposite. Though the righteous judgment of God, or through the righteous judgment of God, the seriousness of the unrighteousness of man is revealed. Ang sinasabi ni Apostle Paul, ang totoo, dahil ang Diyos ay makatuwiran sa kanyang paghatol, ang kanyang paghatol sa kasalanan ng lahat ng tao
sa buong mundo ay nagpapatunay lang ng kanyang matuwid na paghatol. Tingnan niyo dito. In both dilemma of man, ang taong makasalanan ay hindi tapat sa Diyos. Ang taong makasalanan ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos. God is the only answer. Bakit? Because God alone is the exact opposite of man. Diyos lamang ang totoong tapat. Diyos lamang ang totoong matuwid. Kaya Diyos lamang ang pag-asa ng mga makasalanan. So what is the solution of God to the unrighteousness of man? That's the right question. Ano ang solusyon ng Diyos sa kawalang katuwiran ng mga makasalanan? Kung si Jesucristo ang solusyon ng Diyos sa kawalang katapatan ng mga makasalanan, ganoon din naman sa kawalang katuwiran ng mga makasalanan. Kikita niyo yung balance of the answer of the Apostle Paul to the two objections. Ang tao hindi matapat. Ang tao hindi makatuwiran. Kaya nga siya parurusahan sa walang hanggang impyerno. Pero ang sagot ng Diyos, katapatan at katuwiran ng kanyang bugtong na anak. God the Son had to become a human in order to fulfill the demand of God of righteousness for man to be saved. Pwede natin sabihin, kung kailangan ng taong maging tapat para maligtas siya, kailangan din ng taong maging matuwid para maligtas siya. Hindi lalong bumigat ang ating kalagayan. Walang sino man sa atin ang pwedeng magsabing, ako'y tapat sa Diyos sa lahat ng aking ginagawa. Walang sino man sa atin pwedeng magsabing, ako'y matuwid sa harapan ng Diyos sa lahat ng aking ginagawa. We are guilty on both counts. Only one man succeeded in achieving perfection in righteousness, and that is the God-man, Jesus Christ. He earned salvation for sinners because of His perfect righteousness. Kaya mas magiging ma-appreciate natin ang gospel. Dahil sa katuwiran ni Jesucristo, maliligtas ang mga makasalanan. Again, we see here the beautiful combination of the bad news and the good news in the gospel. Walang sino mang tao pwede magangkin na siya'y matuwid. Sang-ayon sa pamantayan ng Diyos, ang mga Hudyo ay disqualified kahit na may privileges sila, kahit kabilang sila sa chosen people of God. Ang mga Gentiles, lalo na. Wala silang kautusan, wala silang pagtutuli, wala silang access to the Old Testament scriptures. That's the bad news. Ganyan ang kalagayan ng lahat ng tao. Wala tayong pag-asa. Wala tayong pwedeng gawin. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Pero merong good news. Anong good news? Dito sa Romans chapter 3, verses 21 to 24, mababasa natin, actually, the discussion of the Apostle Paul, magka-climax sa verses 21 to 24, basahin ko. Subalit ngayon, ay ipinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga sumasampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung pala yung background ng for all have sinned and fall short of the glory of God. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. That's the good news. Kaya ang mabuting balita. There is no distinction between Jews or Gentiles because none have proven to be faithful and righteous. There's no distinction between Jews and Gentiles because in order for any man to be saved, he needs to put his faith in Christ, who alone is faithful and righteous. Kung gusto maligtas ang sino mang tao, regardless kung Hudyo man siya or Gentile, the only answer is Jesus Christ. Si Jesucristo. Kaya, mga nandito ngayon kasama natin, kung gusto mo maligtas, ito, maganda tanongin natin sa sarili natin ito, sa mga hindi pa Christian dito, and perhaps some of you who are already considering to become Christians, isipin niyo mabuti ito. Have you come to the point of realization
of who you are before God. Umabot ka na ba doon sa punto na tinatanong mo sa sarili mo, sino nga ba ako sa harapan ng Diyos? Sa iyong proseso ng pag-alam kung sino ka sa harapan ng Diyos, dapat una mong makita na ikaw ay walang pinagkaiba sa ibang mga kasalanan. You must first accept your miserable condition before you can consider the only option beyond what you can do for yourself. Hindi mo kaya ligtas sa sarili mo. Kung hinihingi ng Diyos, ganap na katapatan, wala ka nun. Kung ang hinihingi ng Diyos ay ganap na katuwiran, wala ka rin nun. So walang sino man ang pwede magsabing, kaya ko iligtas ang aking sarili, sapagkat walang papasa sa atin sa pamantayan ng Diyos. None is righteous, not even one. For all have sinned and is fallen short from the glory of God. Kailangan tanggapin mo ang iyong sarili na walang pag-asa, walang kakayahan, miserable, desperate. Sapagkat pag umabot ka dun sa ganitong klase ng desperation, saka mo lang maiisip, merong ibang dapat magligtas sa iyo. Pagkat kung di mo naabot yung ganyang klase ng desperation, iisipin mo pa rin, kaya ko pa rin iligtas yung sarili ko. Kaya ko pa rin lumangoy hanggang sa pampang para hindi ako malunod. Pero pag nakita mo yung sarili mo, wala ka na magagawa, malulunod ka na talaga. That's the only time you will shout at the top of your lungs and ask help from other people. Pag dumating ka doon sa point na yan, kaibigan, makikita mo si Yeso Cristo. Makikita mo na si Yeso Cristo ang ganap na tapat. Makikita mo na si Yeso Cristo ang ganap na matuwid. At sa pamamagitan niya, maliligtas ka. And unless you do that, you will never consider Christ. Kaya sana, ng mga katotohanan na ito, mag-iwan sa atin ng mga matitinding palaisipan. Lalo na sa iyo, na nag-iisip gusto mong maging Kristiyano. Pagkat hindi ka dumarating sa ganitong klase ng sitwasyon, na wala ka na, sinaamin mo sa Diyos, hindi mo kaya ligtas ng sarili mo, hindi ka lalapit kay Kristo. Hindi ka susuko kay Kristo. Hindi mo sasabihin kay Kristo, patawarin ka niya. Hindi mo sasabihin kay Kristo, iligtas ka niya. Sana, dumating nga kayo sa point na yan. Kapag kung paano gusto ng Diyos na maligtas kayo, gusto rin ng iglesia nito na maligtas kayo. Unanahin tayo. Maraming salamat po.